Hi everyone and welcome back to my channel. My name is Robin and sa videong ito pag-uusapan natin kung paano nga ba ako nakapunta ng South Korea. So mahaba-habang storytelling po ito, so makinig lang po kayo. Grab your tea or your coffee and magkwentuhan po tayo. So nag-prepare po ako ng peppermint tea. This is from M&S. Yung origin po niya is sa UK, I believe. And meron din po siyang mga branches across the world. Mahilig ako sa tea before bed. I have this peppermint tea. Okay, so ipagpatuloy lang po natin yung topic. So it's all about kung paano ako nakapunta ng South Korea. So kung kilala niyo po ako, my name is Robin. And I've been living in Korea for 10 years now, or approximately 11 years. So dumating po ako sa Korea for the first time in 2013. That was more than 10 years ago. And bilang student po ako dumating dito. So before ko ikwento kung paano ako pumunta dito, siguro mag-share muna ako ng konting background nung nasa Philippines pa ako. Bale, graduate po ako ng UPLB or University of the Philippines, Los Baños. And sa kursong Bachelor of Science in Agriculture, major in Dairy Technology. So, mula bata pa lang ako, gusto ko na talaga mag-abroad, kaya ang kinuha kong kurso ay agriculture. Kasi I believe that there is always life from agriculture because we provide our food sources. We produce everything from dairy, meat, eggs, vegetables, fruit. So, nagustuhan ko po yung course na agriculture. So anyway, going back to the topic, noong last year ko po bilang bachelor student sa UPLB, meron pong mga Korean professors and Japanese professors na bumisita sa amin sa university. And meron po kaming subject noon sa UP na, is it Agri 199? If I remember it correctly. Parang seminar po siya. So, marami pong topics na covered such as those na related sa agriculture. And at that time, meron pong nagbigay ng seminar and it's all about agriculture in South Korea. So, ito po ay binubuo ng mga Korean professors sa Jeju National University. And during that time, naghahanap po sila ng graduate student. So, they were targeting at least 3 students from UPLB kasi alam nila na ang UPLB ay Center of Excellence in Agriculture sa Philippines. Kaya, kumuha sila ng students sa Philippines and isa ako sa mga mapapalad na nakuha. So, ikwento ko rin kung paano ako nag-apply. So, meron pong yung panel po is composed of 2 Korean professors and 1 Japanese professor. And at that time, naghahanap po sila ng graduates sa animal biotechnology, microbiology, and chemistry, food biochemistry. So, sa tatlong ito, hindi po ako talagang major in these 3 specializations. Ang major ko po is dairy science or dairy technology. And ang focus ko po noon ay sa milk microbiology. Ang focus po ng bachelor thesis ko is about the viable counts of probiotic bacteria and lactic acid bacteria found in commercial yogurts in the Philippines. So, in other words, in layman's terms, kinwantify ko po, binilang ko po yung mga bacteria na natatagpuan sa mga yogurt commercially available yogurt sa Philippine market. So we have some yogurt, hindi ko na po i-mention yung mga brand, pero ito po yung mga common yogurt na natagpuan sa Philippine market. Kapag nagpunta po kayo ng groceries or ng supermarket, doon po ako nagkolekta ng mga samples. And yung panahong yun, kine-claim nila na okay, maraming mga bakterya na naninirahan sa mga yogurt and nakakakos siya ng mga positibong epekto sa ating pangangatawan. So ito yung mga kine-claim nila, maraming mga bakterya daw na nakatira sa mga yogurt sa pagkain natin. Kaya ayun yung itinest ko sa aking thesis. Totoo ba na maraming bakterya na nakalahok dito sa mga fermented foods such as yogurt? So
Noong mga panahong yun, ayun po yung tinest ko. That's why naging acquainted ako or close enough sa microbiology. Kaya yun, siguro isa siya sa mga dahilan kung bakit ako natanggap during the interview. So, noong mga panahong yon, nag-open sila ng application and within 1 week, pumili na sila ng at least 5 or 3 candidates for interview. Siguro maybe around more than 50 po yung nag-apply noon na mas senior pa sa akin kasi ako ay batch 2009. Yung mga kasabayan ko po is siguro mga batch 2008 or higher. Di ko sure. Pero mas matatanda po sila sa akin in graduating. So ako po yung mga isa sa pinakabatang nag-apply. And at that time, meron na lang po akong isang semester na natitira sa UPLB during my senior year. Nag-apply ako around November or September. Or no, I don't remember exactly. Sometime in March. Kasi graduate po ako ay May. And nagpunta yung mga professor around basta second semester yun eh. And di ko na matandaan kung kailan siya nagpunta kasi more than 10 years ago na yun. Anyway, yung application period po is around 2 weeks only. And meron po silang connection. Yung mga Korean professors, meron silang connection or isang biotech company na natatagpuan sa Alabang sa Muntinlupa. So, yun. Meron pong 2 professors na tatandaan ko. Isa ay Dean ng College of Agriculture sa Jeju National University at yung isa ay Senior Professor. At tatlo yata. Okay, 3 yata yung Korean prof na bumisita sa amin. Yung isa ay director, yung isa ay senior professor, and yung isa ay siguro full-time professor. Anyway, di ko alam yung mga exact titles and position nila, pero sila yung mga leading scientists noon sa Jeju National University. And yun, fast forward, natanggap po ako. And noong mga panahong yun, wala pa akong diploma kasi last semester ko nga yun eh. And sa kasamaang palad, hindi pa ako nakagraduate on time. So, ang expected date of graduation ko is April 2013, yung regular graduation. But summer grad po ako, na-delay ako ng 1 month dahil po dun sa mga bakterya na binibilang ko. Hindi po siya umabot sa regular na graduation period. So, delayed po ako ng 1 month and ang kabutihan nun, meron pong summer graduation sa UP but there was no ceremony. Kaya, umalis po ako ng Philippines na hindi ko na-experience ang graduation ceremony. Hindi ko rin na-experience na magsuot ng sablay at yung sablay po is yung traditional na parang costume or dress outfit during graduation sa Philippines or outfit during graduation sa UP system. So, yun. Umabot din po ng around 5 months yung application kasi natanggap ako is around June and nakalipad po ako ng Korea around 2013 September 2013 kasi na-delay na yung visa ko. And ang start po ng classes nun dapat is September 1st and dumating ako September 10. So, delayed ako lang like 10 days. But it was okay kasi wala pa namang formal classes at that time. Siguro na-delay ako ng Korean class ko noon for like 1 or 2 sessions. But anyway, before that, natatandaan ko pa, sobrang bata ko pa noon, around 19 or 18. Around 19 and 20 years old. And first time ko din pong sumakay ng eroplano noon. Never ko pong na-experience na mag-travel domestically and internationally. Kaya noong mga panahong yon, buti na lang may kasabayan po ako. Siya yung naging best friend ko. Filipino din po siya. Graduate din ng UPLB. And he's one of the pioneers or graduate ng Bachelor of Science in Biotechnology, Agricultural Biotechnology. So, shout out po sa kaibigan ko kung nanonood ka. Yes, and the rest is history. Sobrang marami po akong naging experience during my master's degree dito sa South Korea.
maraming mga first love, first international travel, first arrival ko sa Jeju Island, which I still consider as my second home up to this day. Siya yung nag-introduce sa akin kung ano ang buhay sa mundo talaga. Sobrang naive and innocent ko nung nasa Philippines pa ako, but sobrang laki ng pagbabago ng buhay ko nung nakatapak po ako ng Korea. And the rest is history. Parang habang kinukwento ko to sa inyo ngayon, sobrang proud ako sa sarili ko kasi nalampasan ko yung mga challenges. Dumating po ako sa Korea nang walang-wala. Tanda ko noon, nag-provide pa sa akin yung mga tito ko, mga ate ko ng pambaon. Parang saktong-sakto lang. Parang $100 or less. Tapos yung kapitbahay namin na parang tinuring ko na din na lola, binigyan niya ako ng $40. So, sobrang sarap balikan ng mga memories na kung paano ka nagsimula. And dahil dito, parang mas naging matatag ako. Kasi kung kinaya ko nang walang-wala ako noon, bakit hindi ko kakayanin na kung ano ko na ngayon, kung ano yung mga na-achieve ko dahil din siguro sa mga pinaghirapan ko noon. So, yun. Siguro i-share ko yung mga experiences ko nung master student na ako dito sa South Korea. So, yun yung story ko kung paano ako nakapunta dito. And of course, i-share ko na din kung paano ako nakapag-apply ng visa. Isang madugong proseso po yung pinagdaanan ko. So, di ba nasabi ko na late or delayed nga yung graduation ko. So, I had to wait for months bago ko nakuha yung copy ng diploma. And siguro yung sinabit ko lang noon sa university is Certificate of Expected Date of Graduation. Hindi po talaga siya diploma. And, one of the requirements as well was a proof na English yung language of or medium of instruction sa university. Kung English ba yung ginamit sa curriculum. So, nag-request din po ako ng Certificate of English as a medium of instruction from our registrar or from our college, sa College of Agriculture at that time. Kasi ngayon, ang pangalan niya na is College of Agriculture and Food Science. Pinag-combine na yung Food Science and College of Agriculture. So anyway, isang madugong proseso yung pag-apply ng visa ng mga panahong yun kasi kailangan ko pang pumunta ng Department of Foreign Affairs sa Pasay City, and bilang laking probinsya po ako, hindi naman po ako sanay na pumunta ng Maynila, kaya sobrang takot ako noon na magbiyahe or mag-commute from Laguna to Manila na mag-isa nang hindi ko alam. Nung mga panahon yun, wala pa namang smartphones, kaya hindi ako gumagamit ng Google Maps. Alam mo yun, yung tanong-tanong ka lang sa mga drivers, sa mga nakikita mo sa daan. Pero may instructions naman ako sa family ko kung paano ako pumunta doon. Kaya, ayun, tinandaan ko na lang yun. Kunyari, sumakay ako ng bus from Laguna to certain point in Pasay, was it? Basta somewhere there in Pasay, McDonald's. Basta may McDo doon eh. Ayun yung tanda ko. Tapos, parang Buendia, Makati ba yun? From Makati to Pasay, sumakay lang ako ng L200 ba yun? Basta parang maliit na jeep. And yun, inasikaso ko na yung pagpapared ribbon or authentication ng documents, including yung documents ko from UPLB. And at that time, siguro ako yung isa sa mga first students na mag-aaral sa Jeju National University, kaya wala pang record noon ang Department of Foreign Affairs sa pagsisend ng student from UPLB to that university. Kaya tumagal din po ng ilang weeks yung processing ng papers ko for red ribbon or authentication. Kaya pagbabalikan ko yung mga panahon na nag-a-apply ako ng visa, sobrang stressful. Hindi ko sure kung ma-approve ba kasi kapag na-deny ako, hindi na matutuloy yung pangarap ko na mag-Korea. And yes, sobrang daming memories. And masaya ako at napagdaanan ko yun kasi after that, parang hindi na po stressful yung pag-a-apply ng visa. Nagkaroon na rin ako ng Canadian visa, US visa, Schengen visa, Japanese visa, UK visa, almost lahat mga member ng OECD countries. Kaya
yun, pasalamat na rin ako na experience ko yung mahihirap before ko naranasan kung ano man yung position ko ngayon. Kaya thankful ako sa mga naging experiences ko noon kasi tinuruan niya ako kung paano maging resilient and mas maging pasensyoso and yung endurance kung paano ko haharapin yung mga future challenges. So yun, I've been talking for like 20 minutes now. So I guess I'm gonna end the vlog here. Sana po ay may natutunan kayo sa experience ko. Siguro you're still wondering kung paano mag-apply ng ibang scholarship bukod sa direct application sa professor. Ano pa yung ways ng paano makapag-aral dito sa South Korea. So maybe I will make a separate video for that. So we have Korean government scholarship program and yes, that's the only scholarship program that I know. But there are like other scholarship from private companies dito sa South Korea like Samsung, or meron ding KOICA, like Korea International Cooperation Agency, and hindi ko alam sa ibang major, but I can only share of biological science major or anything related to biology. So yeah, if you like this video, please give this a thumbs up and don't forget to share, subscribe, and comment. Also, please hit the notification bell kung gusto nyong ma-notify every time I upload a new video. So yes, maraming salamat po, and siguro it's time to sleep kasi inaantok na ako. Ang haba po ng araw na to. Nagturo po ako from 10 a.m. to 6 p.m. and now na nagra-record ako ng video, pakiramdam ko nagbibigay pa rin ako ng lecture. Kaya I have to stop here. And thank you for watching, and I will see you guys next time. Bye-bye.